Pero isang oras, hindi ko inabala ang kanyang pagtulog. Karaan ng isang oras, kumalikwa sa yan. Naku, lalabas pa ako. Baka walang kainin yung mga anak ko sa umahan. Hanggang sa umpisa actually, ang mga anak niya, kanyang inaalaala. Pero nakuna ko siya, umaga pa lang, na kami sumakay sa kanya, na malungkot siya, tahimik, at hindi siya nagbibiro tulad ng dati. Tapos nung sabi ng mga bata sa amin, dito kami, sasakay na kami. Sumakay sa sila sa amin. Tapos nang paalam sa amin. Sabi doon sa anak ko, boy, salamat ha. Yaw me. Happy New Year mo lang. Nag-iingat ka na. Hindi mo sarili mo. Yung anak mo. Kasi napakalaking sa kanya ang mga anak niya na maging maayos at kaya nga matutong sunod sa mga pinag-uutos niya. Pero talaga siguro pero sa lahat ng iyan, ang masasabi ko tungkol sa katauhan ni Sammy, siya lang ang tanging pamangkin ko. Ang laging lumalapit sa akin. Pag gusto niyang kumain, sa akin siya nagsasabi. Pagka gusto niyang mamahinga, sa akin siya nagsasabi. At kung nakikita niya sa palengke, yaw na yun ang nabili mo. Pag may gusto siya, hihihin niya. Sabi ko, sige, basta kaya natin. Okay lang yan. Napakabait niya. Hindi lang sa amin, hindi higit sa lahat sa kanyang mga anak. Na sana naman ay bigyan nyo ng kahalagahan ang mga ginawang pagpapakasakit ng ama nyo. Na wala na kayo na. Pero siya, kumugay sa inyo. Siya ang tinatawag na natay. Nanay na tatay pa. Sana sa huling pagkakasakit ito, nagbigay nyo ang pangako na kayo magsisikap bago at nag-aayos ng buhay upang kayo naman ay mapanuto sa darating na paraan. Sa akin po, si Sammy ay isang, kumbaga ay isang legend. Aalalahatin ko na lang. Kaya ay bibigyan buhay na lang sa ating alam. Marami pong salamat. Kung meron pa mga kaibigan na maaaring magsalita o mga kapatid na sa amin, maaari po kayo lumapit dito.